Marami kang maririnig na tao na nagsasabi na hindi na raw mahalaga yung coding, hindi na raw mahalaga, hindi mo daw kailangan mag-aral ng coding. Pero kapag ka pumunta ka sa job market, naghanap ka ng mga trabaho, sabihin natin, baga, wala ka naman sa sales, gusto mo talaga maging builder. If you want to be a programmer, I think imposible. Alam mo bakit? Kasi pag pumunta ka sa mga job listing guys, tapos titignan mo yung mga experience na requirements. Kailangan may experience ka sa Python, may experience ka sa backend, Next.js, Node.js, which clearly states na bakit hindi kailangan ng coding eh. It clearly means na kailangan mo ng coding sa requirements pa lang hinihingi ng mga job listing, di ba? Nare-realize nyo ba yun? It's a bit crazy, no? Na ganun yung nangyayari. Now, you really need to think, ano ba talagang nangyari? Bakit ganito? Bakit parang merong contradiction dito? There are a lot of people who says na hindi kailangan ng code. Tama ba sila? There are a lot of people who says na kailangan ng coding. Tama ba sila? Well, ganito yan mga tol. We are in a transition, di ba? Nasa transition tayo. And every time na merong transition, merong friction. While, let's say sabihin na natin na hindi na talaga natin kailangang mag-code manually. But that doesn't mean na hindi na rin tayong marunong magbasa ng code. Definitely, kailangan aware pa rin tayo kung paano basahin yung code. Kung ikaw ay isang engineer na or programmer ka na, hindi mo maitatanggi na dun sa process of learning how to code mo, maraming mental build-ups doon, maraming learnings doon na nag-contribute sa mindset mo ngayon as a builder. Which is something na hindi maiintindihan ng mga tao na puro lang sabi na hindi, wag na mag-code. Nagagets mo? Now, may dalawang klase kasi ng tao. Someone who have the experience and use AI. Someone na walang experience, tapos sumasakay lang sa AI. Which is very hard, guys. Okay? Mahirap yung ganung sitwasyon. You need to understand that. And para magkaroon kayo ng full picture dito sa sinasabi ko, na kung bakit hindi ka dapat maging sobrang masaya ka at hype na hype ka dahil marunong na mag-code yung AI, di na natin kailangan mag-code, guys. You need to understand the entire infrastructure. Ano bang ginagawa sa tech? So, bibigyan ko kayo ng picture. Meron tao marunong mag-type. Stage 1. So, hindi ka dapat matuwa, marunong akong mag-type, programmer na ako. That's not the end, di ba? Of course, definitely, kung marunong ka mag-type, dapat marunong ka mag-code. Ngayon, kung marunong ka na mag-code, or sabihin natin, hindi ko na kailangan kasi marunong na yung AI, hindi ka pa rin dapat matuwa. Bakit? Kasi that's just stage 2. Guys, yung buong architecture, stage 2 pa lang, di ba? Meron pang mas mataas dyan. Programming. Coding is just part of program. Sa programming, guys, sobrang daming involves. Paggawa ng algorithm, pag-implement ng mga features, fixing bugs, debugging, data structures, and logic building. So, sobrang dami. And let's just sabihin na natin, marami ng mga AI ngayon na kahit yung programming, kaya na nilang gawin. And it doesn't mean na kailangan mo na agad maging complacent kasi, ay, kaya naman pala ng AI yan. No, meron pang mas mataas dyan. Engineering or software engineering, guys. Programming is just part of being a software engineer. Now, kasama na dito lahat, guys. You need to know the demographic kung ano yung mga users mo. Okay, who are the users nitong magiging applications ko or itong system whatsoever na i-build ko? Scalability. System design. Architecture ng buong applications mo. It's not just programming. Yung services, communication, scalability. And then marami nang magpapap na question. So, do you use monolith, microservices, SQL, or no SQL? O, database. Di ba? Data engineering. So, hindi ka dapat maging sobrang hype ka na, hindi na kailangan. Because kung naiintindihan mo yung buong flow. This is why, if you are a real engineer, guys, marami nang kayang trabahuin yung AI dun sa trabaho. But you understand that it will not replace you. Kasi kung kaya niya mag-code, hanggang coding pa lang siya. Kung kaya niya ngayon mag-programming, hanggang programming pa lang siya. Kailangan pa ng system design, application architecture, scalability. Alam mo na marami pa ring bagay at napakalayo pa ng AI para makarating sa ganung level. Sabihin na natin that AI can do those things. Kailangan pa rin ng human operator. Why? You ask me why? Kasi walang accountability yung AI, guys. Walang accountability yun. If something goes wrong, sorry lang, and that's the end of it. And with that being said, hindi ka dapat ma-hype na kaya na ng AI mag-code. Parang, okay, enough na to. This is the end of everything. No. You still need to learn more. This is why, guys, kung mapapansin ninyo, maliit yung pintuan sa tech pagdating din sa mga tao na